Panginoon, kinain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim ng angkan ng Diyos. Kaya't sa misang ito, ating ipagdasal ang ating mga kapatid, mga kababayan na dumaranas ng matinding pagsubok dala ng bagyo at baha. Ipanalangin natin sila ngayon upang sa gitna ng mga pagsubok, maging matatag ang kanilang pananampalataya, magkaisa sila sa pagmamalasakit, at tayo din magmalasakit at tumulong sa kanila. Dumulog tayo ngayon sa mawaing Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman, nabalitaan na ninyo dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala tulad ng nabanggit ko na sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong nauunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito'y hindi pinalam sa mga taong noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo.
at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipang-isa ito at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang puon ng lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugot kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa puon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Tayo ay laging magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya dapat humanda kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Tinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayang nito?
upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ng iba pang aliping lalaki at babae, kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod ng kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na narapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. At maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Gaya ng sabi ko po kanina, patuloy nating ipagdasal ang ating mga kapatid at mga kababayan, lalo na upang sa mga panahon na ito ng kalamidad, maging matatag sila sa pananampalataya at maranasin nila ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamalasakit din natin, na bagamat hindi tayo ganun apektado ng bagyo, ay madama din natin ang kanilang pinagdaraanan ngayon. At kung tayo man ay pinalad, nawa ang kapalaran natin naman, maibahagi natin. Kaya't sa mga panahong ito, tayo din po ay nakikipag-ugnayan sa Caritas Manila at sa mga kadeboto natin sa Bicol upang malaman din natin sa anong pamamaraan tayo maaring makatulong sa kanila. Ganun ang diwa. Tayo'y nagkakaisa at nagtutulungan. At bakit ito napapaigting? Ang pagmamalasakit natin at pagtutulungan. Kung atin lang pong tatandaan, mga kapatid, na tayong lahat pinagkatiwalaan ng Diyos. Yun ang ipagdasal natin ngayon sa misang ito, mga kapatid, na huwag nating makalimutan, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Ito ang naisabihin ni San Pablo sa unang pagbasa, na sinabi niya na bagamat siya'y makasalanan, siya'y hamak lamang, siya'y pinagkatiwalaan ng Diyos. Dahil na lamang sa kagandahang loob ng Diyos. At ito rin ang diwa sa Ebanghelyo ngayon. Bakit daw yung mga utusan, matatagpuan silang hindi handa dahil darating ang Panginoon sa oras na hindi natin alam? Ano ang pagkakamali ng mga utusan? Na kalimutan nila, pinagkatiwalaan sila ng amo. Bakit daw, mga kapatid? Pag nakalimutan natin na tayo'y pinagkatiwalaan lamang, anong gagawin mo? Halimbawa,
pinagkatiwala sa iyo yung gamit ng kaibigan mo. Pag nakalimutan mo pinagkatiwala lang sa iyo yan, magiging padalos-dalos ka, magiging pabaya ka, magiging abusado ka. Yung isang kaibigan ko, naalala ko, kinuwento niya, ipinagkatiwala niya yung motorsiklo niya doon sa kaibigan niya kasi mag-a-abroad siya. Nung pagbalik niya, sabi niya, naku, Father, panay bangga, panay gasgas, ang dumi-dumi. Dahil nga nakalimutan. Akala siguro nung pinagkatiwalaan, kanya na. Diba? Ganun minsan ang pagkakamali natin. Pag nakalimutan mong pinagkatiwala lang sa iyan, umaasta kang ikaw na ang may-ari. Umaasta kang ikaw na lang ang bahala. Hindi ba ganun din na nangyayari sa atin ngayon? Ipinagkatiwala lang sa atin ang kalikasan. Bakit ngayon? Ayan, dumadami na ang matitinding baha dahil nakakalbo na ang gubat. Dahil nababara na ang mga ilog ng mga basura natin. Dahil nakaligtaan natin, pinagkatiwala lang sa atin. Bakit? Maraming abusado, maraming kurakot. Ayan na naman, magpipresenta sa atin. Sa umpisa, paghahalalan, habang tayo nililigawan, alalang-alala nila, ipinagkakatiwala lang natin sa kanila ang bayan. Ipinagkakatiwala natin sa kanila ang ating mga sarili. Kaya nga nililigawan tayo sa boto natin. Dahil hindi naman kanila yun, atin to. Pero pagkatapos, tingnan nyo yung mga abusadong nahalal. Umaastang sila na ang may-ari ng bayan. Parang bulsa na nila ang kaban ng bayan. Parang negosyo na nila, ng pamilya nila ang bayan. Bakit? Nakalimutan. Ipinagkatiwala lamang. Bakit ayaw na umalis sa pwesto? Bakit pasa-pasa na lang sa buong pamilya? Abay, akala siguro pamilya na nila. Ipinagkatiwala lang. Tayo. Huwag natin kakaligtaan yan, mga kapatid. Tayo. Hindi sila ang tunay na makapangyarihan. Tayo. Hindi sila ang dapat tunay na masunod. At ganun din sa buhay natin. Pag nakalimutan natin, ipinagkatiwala lang ito ng Diyos. Anong ginagawa natin? Kaya minsan nakakalungkot, nakakabigla. Ngayon, naririnig natin sa mga balita, ganun na lang bang kadaling pumatay ng tao? Bakit? Nakalimutan natin yung buhay. Hindi natin pagmimiari. Hindi dahil mayaman ka, makapangyarihan ka, ganun lang kabilis pumatay ng buhay ng iba. Maging ang sarili nating buhay, hindi natin pagmimiari, ipinagkatiwala lang yan ng poon sa atin. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. At papaano raw kung yun ang sakit ng nakakalimot na pinagkatiwala lang ang lahat, nagiging abusado, nagiging marahas, nagiging kurakot, nagiging masama. At tayo rin dapat tignan din natin ang sarili natin. Yung anak mo, pinagkatiwala lang sa iyo ng Diyos yan. Kaya hindi mo dapat binubugbog, minamaltrato. Pinag-aaral mo dapat, pinapalaki ng maayos. Ang pamilya mo, ang asawa mo, ang kalusugan mo, lahat ito'y pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ano ang gamot para hindi tayo dumating sa puntong iyon na masira ang pagtitiwala ng Diyos sa atin? Ang gamot, pasasalamat. Kung araw-araw po nagpapasalamat tayo, maaalala natin, ipinagkatiwala lang ang lahat sa atin. Salamat po, Lord, buhay pa ako. Salamat, may pamilya ako. Siguro nga,
Hindi lahat ng bagay perpekto. Hindi perpekto ang pamilya mo, hindi maayos lahat sa buhay mo ngayon, hindi ganun kaayos sa negosyo mo ngayon. Gayun pa man, may ipinagkatiwala sa atin ng Poon na dapat at marapat lang natin ipagpasalamat. At kapag ganun daw ang nangyayari, nagpapasalamat tayo, mas pinapangalagaan natin yung ipinagkatiwala sa atin. Kaya, huwag tayong magsawa at mapagod magpasalamat. Kahit na sa tingin mo, ito lang, kulang yata, wala pa yata, magpasalamat pa rin tayo. Kaya nga 'di ba dito sa Quiapo, ang ating paboritong dasal at sinasabi, walang hanggang pasasalamat. Ang tunay na deboto, walang hanggan ang pasasalamat. Ang tunay na deboto, hindi niya kinakalimutan, ipinagkatiwala lang ang lahat. Ang tunay na deboto, pinapangalagaan niya ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng Poong Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, ipagdasal natin, huwag natin kalimutan, pinagkatiwalaan lamang tayo ng Diyos. Salamat po. At patuloy tayong mag-alay sa Kanya ng ating utang na loob. At lagi niya tayong sasamahan at hindi niya tayo pababayaan sa ating buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Ang ating tugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na nagpapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno nawa ay maging tapat sa kanilang tungkulin at maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon, sa iyong karunungan, nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Ayun na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo na lubos na nagtitiwala sa atin. Siyang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo ng sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa inyong tulong sa simbahan, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Atin pong itong ipinamamahagi sapagkat ipinagkatiwala nyo lang po ito sa amin at sinisigurado po namin sa inyo ito'y makararating lalo na sa mga nakaranas ng mga kalamidad at sa mga nangangailangan at sa mga parokyang may programa para sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na handa sa pagbabalik ni Jesus Nazareno ay ang debotong laging nagpapasalamat at hindi nakakalimot na ang lahat ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintol ko ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, mahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalahati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilalahati ka namin.